Ngayong araw ay pupunta tayo sa Cebu. This trip was actually planned some months ago, around October pa when we booked our ticket. But just 2 days after that, sunod-sunod na yung mga balita about different natural calamities in Cebu. Honestly, akala namin ay hindi na kami matutuloy. Pero 'di ba sa buhay, may mga bagay talagang wala tayong kontrol. Minsan ang kaya lang nating gawin ay magtiwala at maghintay. Unti-unti namang naging okay ang lahat na wala na yung mga bad news, so we decided to continue our plans. Budget friendly lang talaga yung trip namin. Pero since first time namin sa Cebu, mas marami kaming nakuha na experience kesa sa natipid. Tumalon kami sa matataas na lugar, lumungoy kami kasama ang mga sardines, at nakasabay pa namin ang mga sea turtles. At oo, even nadikya pa nga ako ay tuloy pa rin kami. Doon namin mas nakilala ang sarili namin na kahit minsan nakakatakot, we still choose to go kasi mas mahalaga pa talaga yung experience kesa sa gastos. And just like that, it's me, Moni Cakes. Kaya naman samahan niyo ako as we explore, enjoy, and create another unforgettable memories here in Cebu. So ayun na nga, dumating kami sa airport around 7. Maaga kami nakapasok and luckily, nakapag-online check-in na rin kami kaya hindi naging problema yon. Ang isa lang talaga sa naging challenge namin ay yung drop luggage. Dahil yung iba sa amin ay first-timer, medyo natataranta sa mga nag-exceed na hand carry luggage. Dahil mga babae rin kami, hindi talaga maiiwasan na marami kaming dalang outfit na para bang wala na kaming balak umuwi. Pero ang totoo ay plano din namin na mag-uwi ng mga pasalubong. Kaya isa yun sa reason kung bakit kami nag-add ng 20 kilos. At doon namin pansamantalang nilipat ang ilan naming mga gamit para hindi na rin maging problema ang hand carry. Sa totoo lang, dahil may experience naman ako sa pagta-travel, aware ako na hindi lahat ng airlines ay mahigpit. Pero sinigurado pa rin namin na maayos ang lahat. Hindi naman din natin alam na ano. Walang madudurog dyan. Madami. Hindi, parang hindi naman ako sobrang nakakamu sa vlog mo. Sinasabi ko sa'yo. Sige, kaya niyan. Struggles feel. Kaya pa, Monica? Tayo. Tayo. Sige, Monica. Yung mga nails kasi. Kamustahin mo kami sa Pinas, ha? After nga namin maghalongkat ay nasikaso na namin ang aming drop luggage, maging ang aming hand carry luggage. We're going to Cebu. Tapos, ang aming luggage ay... Need to timbang-timbang. Si Jamie? Yes. Kaya pa? Yeah. Nakapasa... Ano masasabi mo, nakapasa ka? Hindi ka... Nag-excess Thank you ka so pa- much po. Hindi na. Ano ba kasi sa... ano yan eh. Hindi yan natin na black. Naka-black. Ayun na ang aming anghel. Ikaw lang ang naiiba na kulay. So guys,
Pagkatapos nga naming asikasuhin ang aming mga luggage, ay pumasok at dumiretso na kami sa loob. Pero dahil wala pang allotted gate para sa aming flight at medyo maaga pa ay kumain muna kami. Nagkwentuhan, nagkulitan pa nga na akala mo'y hindi nag-uusap araw-araw. Kaya ang ganda ng ulo. Bakit? Hindi mo inipan? Ayun na yung travel ano namin. Ay, kinuha. Naiyak. Sige ko naman. Balik ko naman yung tinapay. Kaya pa, Maiko? Sabi niya. Hi! Why are you here? Ito mo ko, Tijan. Oo nga, dito ka ba? Wait lang. Ako nang iyak. Ang sakit. Pagkatapos noon ay nag-relax lang kami, naghintay sa announcement ng magiging flight namin bago kami tuluyang umalis. The plastic bag. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. Cebu Pacific 112 to Bataan Cebu International Airport. Naka-record na. Nagre-relapse na naman. Mali eh. Hindi, delicate. Wrong way. Hindi nga pala tayo delicate. Hi everybody, good morning! Ay, hindi kakita. May TikTok! No. Coco Chanel. Coco Chanel! Sa unang araw pa lamang namin sa Cebu ay sinubok na agad ang aming pasensya. Akala namin ay magiging convenient ang lahat dahil handa na ang aming itinerary. Pero nahirapan kaming mag-book ng masasakyan at napilitan pang maglakad. Ayon sa Grab driver na nakuha namin ay malayo pa ang una naming destinasyon at mahina daw ang signal doon. Kaya napagdesisyon na namin na siya na lang ang maging driver namin sa iba pa naming city tour. Sa pag-aakalang makakatipid kami pero mas napamahal pa. Siguro ay ganun nga talaga kahit gaano pa tayo kahanda, may mga planong hindi nasusunod at ang mga maling desisyon ay nagiging tamang aral lang para sa susunod nating mga lakad. Ganito, parang magkasave kayo, 5-5 lahat and then isama na natin Buwakan ni Leandra. Uwi mo kami lang hotel, kuya. Oo, sige. Kuya, okay lang ano. Mayroon ka nabili na. Ano? Now? Bili kayo tubig? Sa siraw na lang. Shake na lang, may shake doon ma'am. Ayun o, may mga fruit shake, oh. Diyan kayo pumili mamay, masarap dyan. Saan? Tubig lang ako. Natay bestseller Shake na walang ice? Mango shake na walang ice. Real Magkano fruits, ma'am. Healthy pa, ma'am. Walang powder. 130, mga small. Tumingin kayo sa... Kuya. Ayoko ma'am. Bakit po?
Bakit po? Busog ako. Parang pwede mo punasan yung camera mo. What? Ano masasabi natin? Video naman. Ha? Lambe. Dami. Gusto ko ba? Guys, ang sarap. They have they cook this one. Seaweed. Lagyan natin suka. Sarap. Almansi. Chicken na. Dumayo na. Tulo ang sipon. Gusto ko pa. Nag-cake lang. Bili ka na. Sarap. Alam mo ba yung bigyan sa amin? Kaya hati lang ang bigyan mo. Oo. Malalaki po talaga. Wala na. Lambe kaayo. Matapos nga ang buong maghapon na pamamasyal, ay hindi namin pinalampas ang ilan sa mga tourist spot dito sa Cebu City, tulad ng Magellan Cross at Port San Pedro. At syempre, binisita rin namin ang isa sa sikat na kainan na talaga namang dinarayo ng marami, ang Sugpo Mercado sa Poso Village. Dito mo matatagpuan ang iba't ibang klase ng pagkain na hinahanap mo sa Cebu. Kaya hindi rin talaga kami nagpahuli at dito kami naghapunan. Bago pa kami tuluyang bumalik sa hotel, magpahinga para sa mas magagandang adventure na naghihintay sa amin kinabukasan.